OFW EDLP 2026, mga modernong gabay sa puhunang negosyo. Mas mabilis, mas digital ang bagong proseso ng OFW loan programa ngayong 2026. 3 years ago, gumawa kami ng video tungkol sa business loan para sa OFW, OWA OFW EDLP program. Ang program kung saan pwedeng makihiram ang OFWs para makapagsimula ng negosyo dito sa Pilipinas. Pero ngayon ay 2026 na, ang tanong ng iba ay, ano nga ba ang update nito makalipas ng 3 taon? Mas madali na bang mag-apply ngayong 2026? Mas marami na ba itong matutulungan? Worth it pa ba itong kunin ngayong 2026? Hello mga karika, Jen here. 3 taon ang nakalipas nang gumawa kami ng video tungkol sa OWA EDLP o yung dating 2 billion reintegration program. Marami sa inyo ang nagka-interest noon, pero alam nyo ba na marami nang nagbago ngayong 2026? Ano-ano nga ba ang updates nito makalipas ng 3 taon? Ngayong 2026, hindi na lang ito basta pautang. Ito ay isang mas high-tech na daw at mas mabilis na daw yung sistema para sa ating mga bagong bayani. But before anything else, disclaimer lang po mga ka-recruit, ang Recruit PH ay hindi po affiliated sa kahit anumang agency or organization. Ang lahat pa ng impormasyong ibinibahagi ay para sa educational purposes lamang at na-verify namin sa abot ng aming kaalaman. Ang impormasyong ito ay based sa pinakabagong guidelines ng OWA at Land Bank para sa taong 2026. Ang bawat loan application ay dumadaan pa rin sa pagsusuri ng bangko based sa yung credit history. Hinikayat namin na ang mga viewers na mag-research din sa sarili nila at i-verify ang mga detalye bago gumawa ng anumang desisyon. Ano ang OFW EDLP? Ang programang ito ay bunga ng pagtutulungan ng OWA at mga government banks para magbigay ng puhunan sa mga OFWs. Pwede ka bang mag-apply sa program na ito? Ang mga pwedeng mag-apply ay ang mga OFW or certified by OWA na kasalukuyang nasa abroad or nakabalik na sa Pilipinas. Mga pamilya ng OFW. Kung ang OFW ay nasa abroad pa, via Special Power of Attorney. Dapat din ay nakatapos ka sa Enterprise Development Training or EDT sa OWA. Ang tanong, magkano nga ba ang pwede mong hiramin? Para sa single proprietorship, nasa 100,000 hanggang 2 million. Para naman sa partnership or corporations, hanggang 5 million. Mga detalye ng loan features. Ito ang mga pinaka-importanting part na dapat ay alam mo bago ka magpasa ng application. Interest. Napakababa ng interest nila. Ito ay nasa 7.5% per annum lamang. At fix ito for duration of your loan. Payment period. Pwede mong bayaran ang iyong loan hanggang 7 years. Grace period. Mayroon ding grace period na hanggang 2 years bago ka magsimula magbayad ng principal. Depende ito sa cash flow ng negosyo mo. Purpose, pwede din gamitin bilang working capital like mga pambili ba ng supplies or fixed asset acquisition like pambili ng makina, sasakyan, or pagpapatayo ng pwesto. Ano nga ba ang mga updates nito ngayong 2026? This 2026 ay mas pinabilis at mas digital na daw yung process para sa OFW EDLP, habang ang core structure ng loan mula sa Land Bank at OWA ay nanatiling ganun pa rin. May mga mahahalagang upgrades sa system nila ang dapat mong malaman. First, digitalization ng application. The 2026 standard, hindi na kailangan masyadong maraming face-to-face interaction gaya ng dati. Sa pamamagitan ng OWA mobile app integration, maaari ka nang mag-request ng iyong Certificate of Eligibility sa loob mismo ng OWA mobile app. Online na rin ang EDT or Enterprise Development Training. Dati ay kailangan pang magpunta sa regional office para sa seminar. Ngayon, mayroon ng virtual EDT options para sa mga OFWs na sa abroad pa lang ay gusto nang simulan ng kanilang business plan. Number 2, integration sa Department of Migrant Workers or DMW. Dahil mas matatag na ang DMW ngayong 2026, ang lahat ng reintegration programs kasama ang EDLP ay mas synchronized na. Ang inyong e-registration profile sa DMW portal ay linked na sa database ng OWA at Land Bank. Ibig sabihin ay mas mabilis na ang verification ng iyong OFW status at deployment history. Mas malawak na ang priority sectors ngayong 2026, mas binibigyan din na ang Land Bank at DBP ang mga negosyong future-proof, katulad ng agritech at green projects. Mas mabilis na ma-approve ang mga loans na may kinalaman na sa modern farming, kagaya ng hydroponics, solar-powered irrigations, at
eco-friendly businesses. At ang digital services, kasama rin ang priority ang mga IT-related services, like yung mga digital printing at e-commerce logistics centers sa mga nasa probinsya. Special window para sa distressed OFWs. Mayroong fast-track window para sa mga OFWs na pauwi dahil sa crisis or conflict sa ibang bansa. Sila ay binibigyan ng mas mabilis na processing time. Karaniwan ay nasa 15 to 30 banking days lamang. Number 5, fixed interest rate policy. Sa kabila ng paggalaw ng ekonomiya, pinapanatili ng gobyerno ang 7.5% per annum fixed interest rate para sa OFW EDLP ngayong 2026 upang mas masigurong hindi mabibigatan ang mga nagsisimulang negosyanteng OFW. Paano nga ba ang step-by-step process? Mag-register una sa OWA mobile app. I-request ang iyong Certificate of Eligibility online editing, tapusin ang virtual seminar at download ang iyong training certificate. Business plan preparation, gamitin ang mga digital templates mula sa DNW Reintegration Portal. Bank submission, dalhin ang digital codes or printouts sa pinakamalapit na land bank or DBP branch. Fast track approval, ang target processing time ngayong 2026 ay nasa 30 hanggang 45 days na lang. Mas mabilis na kaysa noong nakaraang 3 taon. Mga requirements na dapat mong ihanda. Dapat mong ihanda ang mga requirements na ito para maiwasan mo ang pagpapabalik-balik sa office. OWA certification na ikaw ay eligible member. Proof of identity. Ito yung passport, national ID, PRC, at iba pa. Business plan, drafted dapat during your training. Income tax return or ITR sa nakaraang 3 taon kung may existing business. Sketch map ng pwesto ng negosyo. DTI or SEC registration. So mga karikal, ito naman yung pinaka-importanting part. Ano-ano nga bang dahilan kung bakit nade-decline ang application mo at paano mo ba ito maiiwasan? Actually, isa ito sa mga tanong ng karamihan. Bakit nga ba nade-decline ang application ko kahit kumpleto naman yung requirements ko? Ito yung ilan sa mga dahilan kung bakit at ang mga dapat mong gawin upang maiwasan ito. Reason number 1, bad credit history. Siyempre, kung mayroon kang unpaid loans or credit card debt na naiwan sa ibang bangko, makikita ito ng land bank sa kanilang credit investigation. Ang solusyon naman dyan, bago mag-apply, siguraduhin bayad or settle ng iyong mga dating utang pa at kumuha ng certificate of full payment kung kinakailangan. Reason number 2, hindi viable or malabo ang business plan mo. Why? Kung mukhang malulugi ang negosyo based sa iyong projections, hindi ito aprobahan ng bangko. Kaya pag-isipan mo na mabuti or pag-aralan kung ano bang negosyo na swak na swak. And for the solution, seryosohin ang Enterprise Development Training or EDP. Siguraduhin realistic ang iyong kita at expenses. Mag-focus sa priority sectors ng 2026 gaya ng agri-tech. Reason number 3, kulang or hindi valid ang collateral. Why? Ang halaga ng iyong collateral ay dapat sapat sa hinihiram mong amount. Minsan may problema sa title ng lupa or hindi sapat yung value nito. Ang solusyon naman dyan ay i-verify yung titulo sa LRA or Land Registration Authority at siguraduhin clean title ito. Pwede rin gamitin ang mismong equipment na bibilin bilang chattel mortgage. Mga karikod, 3 taon na ang lumipas, napanood mo ang video namin noon at nag-aalinlangan ka pa dati. Ito na yung sign mo ngayon na mas pinadali at mas sistema na ang lahat para sa'yo ngayong 2026. Don't forget to like, share, and subscribe. Itag mo yung mga kakilala mong OFW na gustong-gusto ng manatili sa Pilipinas. Kita-kits sa sunod pang video mga karikod. Paalam!